Ang Biblia, ang salita ng Diyos, ay siyang batayan ng katotohanan sa ating pananampalataya. Pero sa totoo lamang, hindi maipagkakaila na hindi ito palaging madaling maunawaan. Marahil naranasan mo nang magbasa ng Biblia kaya lang wala kang naiintindihan. Narito ang ilang paliwanag kung bakit hindi natin agad nauunawaan ang Biblia. May mga pagkakataon na tila sinasadya ng Panginoon na hindi agad natin nauunawaan ang kanyang mga salita. Ipinaliwanag ito ng Panginoon sa Mateo 13 verse 10 to 13. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po kayo gumagamit ng talinhaga sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang meron ay bibigyan pa at lalong magkakaroon, ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita at nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa man." Kung pag-aaralan ang paraan ng pagtuturo ng Panginoong Hesus, mapapansin na gumagamit siya ng mga halimbawa, mga tayutay o mga palaisipan na tinatawag ding mga talinhaga. Ibig sabihin may mga hindi mananampalataya o unbelievers talaga na hindi ipagkakaloob ng Diyos ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang Biblia bilang isang pampublikong aklat ay bukas sa lahat, ngunit hindi lahat ng nagbabasa nito ay nakakaunawa sa mga lihim ng paghahari ng Diyos. Ito ay dahil may mga nagbabasa lamang upang batikusin ito o para sa impormasyon at hindi para sa pagbabago. Kaya may kapangyarihan ng Diyos na hindi ipaunawa ang kanyang mga salita sa mga hindi mananampalataya. Kung kaya't ang pag-unawa sa mga misteryo ng pananampalataya tulad ng Trinidad at ng paghahari ng Panginoong Hesus ay hindi ipinagkaloob sa lahat. Ito ay para lamang sa mga pusong handang tumanggap at sumunod sa Diyos. Sa madaling salita, ang tunay na pagkaunawa ay nagmumula sa pananampalataya. Tayo bilang mga tao, ang dahilan kung bakit napakahirap minsan na maunawaan ang mensahe ng Biblia ay dahil tayo ay makasalanan at ang kasalanan ang nagpapalabo sa ating pangunawa at nagtutulak sa atin upang baluktutin ang mensahe ng Biblia ayon sa ating sariling kagustuhan. Kaya kahit gaano pa tayo kasigasig na alisin ang ating mga personal na pananaw sa ating pagbabasa ng Biblia, hindi maiiwasan paminsan-minsan napakahulugan natin ang Biblia ng ayon sa ating nais ipakahulugan. Nakakalungkot na marami sa maling pangunawa sa Biblia ngayon ay dahil sa mga nakaugalian na paniniwala. Pero bilang mga tunay na mananampalataya ng Panginoon na handang tumanggap ng kanyang mga salita, ito ay mauunawaan natin sa pamamagitan ng gabay ng Holy Spirit. Malaki ang papel ng banal na spirito sa pangunawa natin sa salita ng Diyos. Sabi sa John 16 verse 13, "Ngunit pagdating ng espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap." Ang banal na spirito ang nagtuturo ng katotohanan at ang salita ng Diyos ang katotohanan. Tutulungan niya tayong maunawaan ang lahat ng katotohanan. Kaya kung hindi natin maintindihan ang Biblia kapag binabasa natin, maaaring wala sa atin ang banal na spirito o hindi tayo pinapangunahan ng banal na spirito. Ang banal na spirito ang magpapaunawa sa atin ng salita ng Diyos na hindi maunawaan ng marami. Mga kapatid, tandaan din na hindi porket Kristiyano na tayo ay otomatikong ipapaunawa sa atin ng Diyos ang kanyang mga lihim. Minsan hindi talaga natin ito mauunawaan kung hindi tayo konektado sa banal na spirito. Kaya nga bago magbasa ng Biblia, mahalagang mag-worship at manalangin upang imbitahan muna ang presensya ng banal na spirito. Isa pang dahilan kung bakit hindi natin agad maunawaan ang salita ng Diyos dahil gusto niya na pagbulay-bulayan natin ito gaya ng sinasabi sa Joshua 1 verse 8. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Kapatid, gusto ng Panginoon na namnamin natin ang kanyang salita, maglaan ng oras sa pagbubulay-bulay araw at gabi at isabuhay ang mga aral na ating natutunan. Kaya sa tuwing pag-aaralan ng Biblia, dapat nating ipanalangin at hilingin sa Diyos na gabayan tayo ng banal na spirito. Alisin ang ating mga personal na pangunawa at tulungan tayo na maunawaan ang kanyang salita ng hiwalay sa ating sariling haka-haka. Napakahirap nitong gawin sa tuwina dahil ang pagsuko ng ating sariling pagpapalagay at interpretasyon ay nangangailangan ng pagpapakumbaba at kahandaang umamin sa ating mga pagkakamali.
Kapatid, ang Diyos na huminga ng kasulatan ay ang parehong Diyos na magbubukas ng ating isipan sa katotohanan kung magtitiwala tayo sa Kanya. Hindi ito nangangahulugan na ang pag-aaral ng Kanyang salita ay gagawin niyang laging madali. Ninanais ng Diyos na pag-aralan natin ang Kanyang salita at saliksikin ang mga espiritual na kayamanan doon. Kapag ito'y ating natagpuan, ito ay isang tunay na pagpapala at kayamanan. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.